Kim Pao naninibago sa isyu ng kasal. Mami ni Paolo Avellino di na makahintay. Yan ang pag-usapan natin ngayon. Narito ang katotohanan sa likod ng mga kumakalat na isyu. Pinagmulan ng kasal at prenup videos. Maraming kumakalat na wedding shoot o prenup videos ng Kim Pao sa TikTok at YouTube. Ang mga ito ay hango lamang sa mga eksena ng kanilang mga nakaraang serye tulad ng What's Wrong with Secretary Kim at Linlang, o kaya ay mga behind the scenes para sa promosyon ng kanilang mga proyekto. Ginagamit ito ng ilang content creators para gumawa ng mga peking balita o fanfiction. Tumpak ang iyong obserbasyon. Maraming fans at content creators ang gumagamit ng mga romantikong eksena mula sa What's Wrong with Secretary Kim at Linlang upang lumikha ng mga mapanlinlang na video sa TikTok at YouTube. Dahil sa husay ng kanilang pag-arte at chemistry, madaling i-edit ang mga behind-the-scenes clips para magmukhang totoong prenup o kasal. Narito ang ilang dahilan kung bakit patuloy na kumakalat ang mga ganitong uri ng content, engagement at views. Clickbait, gumagamit ang mga creators ng nakalilitong pamagat upang makakuha ng maraming views at likes. Algorithmic boost, mabilis kumalat ang Kim Pao content dahil sa napakalaking fanbase ng dalawa na laging naghahanap ng updates. Pagsasama ng reels at realidad fanfiction, maraming tagahanga ang labis na umaasa na magkakatuluyan ang dalawa sa totoong buhay. Kaya't gumagawa sila ng mga edit na tumutugma sa kanilang hiling, propesyonal na promo, ang mga opisyal na promotional shoots para sa kanilang mga serye ay sadyang ididisenyo para magmukhang totoong magkarelasyon sila upang mahatak ang mga manunood. Para sa mga totoong balita, pinakamainam pa ring mag-abang sa mga opisyal na pahayag mismo ni Kim Chiu, Paolo Avellino, o ng kanilang mga pamunuan. Estado ng kanilang relasyon. Walang pag-amin, hindi pa opisyal na nagpapakasal o nag-aanunsyo ng pag-iisang dibdib sina Kim at Paolo sa totoong buhay. Narito ang ilang mahahalagang punto kung bakit nananatiling haka-haka lamang ang mga isyong ito, proteksyon sa pribadong buhay. Karanasan sa nakaraan, parehong galing sa mga kontrobersyal at matagal na relasyon sina Kim at Paolo sa nakaraan. Mas pinipili nilang maging maingat ngayon sa pagbabahagi ng detalye ng kanilang personal na buhay. Tama ka, ang kanilang mga nakaraang karanasan sa pag-ibig ang malaking dahilan kung bakit mas maingat at pribado sila ngayon. Pareho silang dumaan sa mga relasyong naging sentro ng pampublikong atensyon at kontrobersya sa loob ng maraming taon. Narito ang maikling detalye ng kanilang mga nakaraang relasyon na nagturo sa kanila na maging mas marunong sa paghawak ng personal na buhay. Ang nakaraan ni Kim Chiu Sian Lim, tumagal ng halos 12 taon ang kanilang relasyon bago opisyal na naghiwalay noong huling bahagi ng 2023. Ang kanilang breakup ay naging paksa ng matinding haka-haka, usap-usapan, at bashing sa social media, na naging emosyonal para sa magkabilang panig. Gerald Anderson, ang kanyang unang seryosong relasyon at ka-love team noong kabataan niya, na dumaan din sa napakalaking pampublikong kontrobersya ng magtapos. Ang nakaraan ni Paolo Avellino Reyes, mayroon silang isang anak, si Aki. Ang kanilang nakaraang relasyon at ang mga isyu ng pagiging magulang ay madalas na nauungkat sa media, na naging dahilan upang mas maging protektado si Paolo sa kanyang pamilya. Janine Gutierrez at Casey Concepcion, ang kanyang mga sumunod na naging relasyon at ugnayan ay palagi ring tinututukan ng media. Madalas na mas pinipili ni Paolo ang manahimik o umiwas sa pagsagot upang maprotektahan ang mga pribadong detalye nito, dahil sa mga pinagdaanang ito. Natutunan ni Kim at Paolo na ang real-life relationships ay mas tumatagal at mas tahimik kapag hindi masyadong ibinabahagi sa publiko, lalo na't pareho silang nasa rurok ng kanilang mga karera ngayon. Profesionalismo, mas nakatuon ang pansin ng dalawa sa pagpapanatili ng magandang kalidad ng kanilang trabaho at mga proyekto kaysa sa pagpatol sa mga tsismis. Tumpak, ang kanilang profesionalismo ang nagsisilbing kalasag nila laban sa mga walang bisang tsismis. Sa halip na magpaapekto sa mga haka-haka ng publiko,
ibinubuhos ni Kim Chiu at Paolo Avellino ang kanilang lakas sa paghahatid ng dekalidad na proyekto na patuloy na nagpapakita ng kanilang paglago bilang mga artista. Kitang-kita ang bunga ng kanilang dedikasyon sa sunod-sunod at matatagumpay nilang pagganap, mga proyektong patunay ng kanilang husay di alibay. Matapos ang tagumpay sa Prime Video, ipinalabas ang extended version nito sa Free TV. Sa seryeng ito, hinangaan ang mature acting ni Kim bilang Stella at ang tapat na pagganap ni Paolo bilang journalist, Kopino. Nakatakda rin silang lumipad patungong South Korea para sa bagong orihinal na serye ng Prime Video na tatalakay sa kwento ng mga Korean Pinoys, My Love Will Make You Disappear. Matagumpay nilang pinasok ang takilya sa pamamagitan ng blockbuster romantic comedy na pelikulang ito. Global success at fan appreciation love, Kim Pao World Tour, dahil sa tindi ng suporta ng mga global kapamilya, matagumpay nilang pinangunahan ang kanilang kauna-unahang international concert tour sa iba't ibang syudad sa US at Canada. Buntis at proposal issue, bukod sa kasal, dumaan din sila sa mga fake news tulad ng demanong pagbubuntis ni Kim at ang pekeng, Omanpulu proposal, na mariing pinabulaanan ng mga taga-subaybay at mga malalapit sa kanila. Narito ang tunay na konteksto sa likod ng dalawang malaking fake news na ito, ang baby bump at buntis issue. Reaksyon ni Kim Chiu, sa halip na magalit, dinaan na lamang ito ni Kim Chiu sa biro. Nag-post siya ng isang nakatutuwang video kung saan humarap siya sa camera at tumatawang nagsabi ng "It's a girl" para asarin ang mga gumagawa ng fake news. Patuloy din siyang nagsusuot ng fit na mga damit sa telebisyon para patunayang tsismis lang ang lahat. Tumpak ang naging diskarte ni Kim Chiu. Ang kanyang mabilis at nakatutuwang tugon ay naging mabisang paraan upang patahimikin ang mga nagpapakalat ng pekeng balita nang hindi nagpapakita ng galit. Sa pamamagitan ng paggamit ng katatawanan, nakuha niya ang suporta ng publiko at napaatras ang mga kritiko. Narito ang ilang dahilan kung bakit epektibo ang naging reaksyon ni Kim, talas ng isip at katatawanan sarcastic joke. Ang pagsabi niya ng, "It's a girl," ay isang matalinong paraan upang ipakita kung gaano kabilis gumawa ng kwento ang mga tao mula sa simpleng anggulo ng larawan, good vibes, sa halip na mag-issue ng formal o seryosong pahayag na maaari pang pag-usapan ng matagal, ginawa niya itong katatawanan na madaling naintindihan ng kanyang fans. Biswal na katibayan Showtime outfits. Araw-araw siyang nakikita sa It's Showtime na nagpapakita ng kanyang fit na pangangatawan, abs, at mga sayaw na nangangailangan ng matinding lakas. Ito ang pinakamalakas na patunay na walang katotohanan ang isyu ng pagbubuntis, fashion statements, ang kanyang pagpili ng mga crop top at bodycon dresses sa telebisyon ay nagsisilbing tahimik ngunit malinaw na sagot sa mga mapanuring mata ng mga netizen. Ipinapakita lamang nito ang lalim ng karanasan ni Kim Chiu sa industriya kung saan alam na niya kung paano hawakan ang mga negatibong intriga ng may proteksyon sa sarili at proteksyon sa kanyang kapayapaan. Pinagmulan ng larawan, kumalat ang mga retrato at video na nagpapakitang lumipad umano ang dalawa patungong Omanpulu Resort para sa isang pribadong bakasyon. Ginamit ito ng ilang Facebook pages para mag-imbento ng balita na nag-propose na si Paolo habang pinaliligiran ng mga bulaklak at fireworks. Tumpak, ang issue tungkol sa Omanpulu wedding proposal ay isa sa pinakamalaking halimbawa kung paano pinaghalo ng ilang social media pages ang katotohanan at imbensyon. Bagamat totoong may kumalat na mga candid photos at tsismis na nagbabakasyon ang dalawa sa Marangyang Resort na iyon noong kaarawan ni Paolo, ang bahagi ng kwento na nagkaroon ng engranding proposal na may fireworks at mga bulaklak ay purong gawa-gawa lamang. Narito kung paano ginamit ng mga mapanlinlang na pahina ang sitwasyong ito upang makalikha ng fake news, pagsasamantala sa privacy, at leaked snaps ang totoong nakita. May mga kumalat na stolen o candid shots nina Kim at Paolo habang kumakain at nagre-relax sa beachfront ng Omanpulu. Nagdulot ito ng matinding ingay sa online world at labis na umalma ang maraming fans dahil sa paglabag sa pribadong bakasyon ng dalawa. Ang imbensyon, nang makita ng ilang Facebook pages na trending,
ang salitang Amanpulo kasama ang Kim Pao, sinimulan na nilang dagdagan ang kwento. Dito na pumasok ang mga peking detalye na nagmungkahi umano na si Paulo ay lumuhad na at nag-alok ng kasal. Pagkuha ng mga eksena sa teleserye gupit at edit, upang magmukhang totoo ang kanilang mga post, kumuha sila ng mga clip mula sa sikat na proposal scene sa teleseryeng What's Wrong with Secretary Kim o mga seryosong eksena mula sa The Alibi, linlang. In-edit ito gamit ang mga malalabo o filtered na epekto para magmistulang aktwal na kuha ng isang saksi sa resort. Dahil dito, muling pinayuhan ng mga lehitimong ulat sa showbiz ang mga tagahanga na maging mapanuri at huwag agad magpapadala sa mga spliced videos at manipuladong larawan na ang tanging layunin ay humakot ng pakikipag-ugnayan sa social media. Ang katotohanan, ang mga kumalat na proposal photos ay napatunayang manipulado o hango lamang sa mga eksena ni Kim at Paulo sa kanilang teleseryeng What's Wrong with Secretary Kim, kung saan may engranding proposal scene ang kanilang mga karakter na sina Brandon at Kimberly. Tumpak, ang katotohanan iyan ang tuluyang nagpabagsak sa kumalat na peking balita. Ang engranding proposal nina Brandon at Kimberly sa pagtatapos ng What's Wrong with Secretary Kim ang ginamit na sandata ng mga mapanlinlang na pahina upang lokohin ang publiko, dahil sa husay ng produksyon ng serye, madali itong nagamit sa fake news sa pamamagitan ng mga sumusunod, detalye ng eksena na ginamit sa panloloko ang lokasyon, ang eksena sa serye ay may magandang setup na puno ng mga bulaklak, marangyang dekorasyon, at romantikong ilaw. Ito ay madaling naitawid ng mga scammers bilang isang pribadong resort setup. Sa Amanpulo, ang emosyon, ang totoong iyak ng kagalakan ni Kim Chiu at ang seryosong pagluhod ni Paulo Avellino sa eksena ay kinuhaan ng mga screenshot. Ini-crop ito at nilagyan ng malabong filter upang magmukhang stolen shot ng isang usisero. Ang pagkabisto sa fake news mitulalas na mata ng fans, ang mga tunay na taga-subaybay ng serye ang mismong nakatuklas sa panloloko. Agad nilang ipinost ang mga katapat na tumpak na frame mula sa View, ABS-CBN app upang patunayang ang mga kumakalat na larawan ay galing sa telebisyon at hindi sa totoong buhay. Respeto sa trabaho. Ang pagkabisto sa isyong ito ay nagpaalala sa publiko na ang husay ni Kim at Paulo sa pag-arte ay patunay lamang ng kanilang profesionalismo, at hindi dapat ito ginagamit upang gawan sila ng kwento sa labas ng kamera. Ang reaksyon ng pamilya at ni Mommy. Sa katunayan, narito ang malinaw na sitwasyon ng pamilya ni Paulo ukol sa kanyang buhay pag-ibig, pribadong buhay ng pamilya ni Paulo. Suportang tahimik, habang alam ng publiko na supportive ang pamilya ni Paulo sa kanyang karera at sa mga taong nagpapasaya sa kanya, ang paggawa ng kwento na, hindi na sila makahintay sa kasal, ay isang malinaw na pagmamalabas ng mga content creators para lamang kumita sa pamamagitan ng ad revenue. Tumpak, ang suportang tahimik ng pamilya ang pinakamagandang uri ng suporta para sa mga sikat na personalidad tulad ni Kim at Paulo, dahil inilalayo nito ang kanilang mga mahal sa buhay mula sa magulo at mapanuring mundo ng industriya. Sa huli, ang tunay na suporta mula sa mga tagahanga ay ang paggalang sa pribadong buhay ng pamilya ng kanilang mga idolo at ang pagtuon lamang sa mga opisyal na inilalabas na proyekto ng Kim Pao. Kung nais mong masubaybayan ang totoong kaganapan, maaari mong tingnan ang mga lehitimong update sa ABS-CBN Entertainment o sa mga opisyal na verified social media accounts ni Kim Chiu at Paulo Avellino. Bago ko tapusin ang akin updates patungkol sa Kim Pao updates ay shoutout ko muna yung mga senior citizen dyan na palaging nanunood sa akin updates. Maraming salamat po sa inyong lahat. For more updates please follow, subscribes, my Facebook and YouTube account at i-search lang ang PNUTZ Vlog, watch till the end and comment. Maraming salamat po at God bless po sa ating lahat.